Kalambuan, Dalakana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalakana. Higala mga adlaw, inyong alagad, Saldi Chato diri sa programang Kalambuan Diretanan. Kumusta ang ato viewers sa automatic babinaw diri sa siyudad sa Davao, ingon sa tibok Islas Mindanao. Busa ba ni kami diri sa atong tunumanon, inyo tunumanon ang Kalambuan Diretanan. Kinisabang inyong higalas kanunay, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Diretanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. O syempre, ato makauban ang atong pinalanggang congressman sa unang distrito ni atong Dakwen sa Davao, Congressman Carlo Nograles. Sir? May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan natong mga tigtanaw sa atong programang Kalambuan Diretanan, may adlaw niyong tanan. Og Sals, mga kaigsunan, siyempre no, kay adlaw panahon karon sa ating sesyon des Kongreso. Ang atong mga isgutanan kanunay no, pag nagasesyon ang Kongreso, ang pagpangayo og update kay Congressman Carlo Nograles. Kunya siyempre ang mga priority bills diha sa House no, ug unsa katong mga pending bills pod no, diha gihapon sa Kamara. Ug siyempre atong hisgutan pag-usab ang katong umabot nga Nograles sa jobs fair no. At tangin ninyo kay kung asa kini og kanus-a atong pangayoon ang detalye kang Congressman Carlo Nograles. Ug siyempre pa ang inyong mga pangutana gikan sa tagsa-tagsa ninyo ka barangay. Sals? Okay, ako'y unang mangutana Congressman Carlo Nograles. Ug Raf, kining Congressman Carlo Nograles, unsa pud ba kabisi ang Kongreso karon? Ug unsa pud kabisi si Congressman Carlo Nograles sa iyang chairmanship sa House Committee on Labor, Congressman? Well, ang schedule namo sa Kongreso is matag-adlawng Lunes hangtod Huwebes na among session. Although Monday to Wednesday diha na to ma-consider ang plenary sessions namo, and then ang Thursday is for kanang mga ginatawag na local bills. And then Monday to Wednesday mao ni siya ang days na naapod tay mga committee hearings. So buntag na ay committee hearings, hapon na ilaing mga committee hearings. Nya pag-abot og alas 4 sa hapon, padulong og alas 7, alas 8, mao na siya ang plenary sessions namo sa Kongreso. So, mao na ang among schedule, and that's why every week naagid kita diha sa Manila sa Kongreso para maka-attend tag session og mga committee hearings. Unya kada Huwebes, padulong og weekend na kita diri sa siyudad sa Davao aron sa pagdumala nato sa atong mga constituency work. And then diha sa Committee on Labor, ang schedule namo sa hearings is matag Wednesday, no, Miyerkules. And so every Wednesday nagakondak kita og kanang committee hearing nato sa Labor, usually sa hapon na siya. But the rest of the week, Monday, Tuesday, ug buntag sa Miyerkules, katong uban pa nato mga committee memberships, diha ta na busy. And of course, siyempre, member po ta sa lain-lain mga komitiba, niya napod tayo mga pending bills sa lain po mga komitiba. So, nakabisi ang trabaho sa usa ka kongresista. Adlang natawhan sa halangdong presidente, President Benigno Noynoy Aquino III sa Pitsa 8 ning bulan sa Pebrero. Congressman Carlo Nograles, unsa pud ka ang imong pangandoy alang sa presidente sa iyang ika-53 nga birthday? Well, siyempre, we wish him all the best. Pinakauna sa tanan, ang atong wish is for his good health, no? Labi na kay sige siyag ubo, inatunta, maundang na ang iyang pagsigarilyo para maundang po ang sige niyag ubo. And then, of course, we wish him wisdom, kay labi na kay siya ang Pangulo sa atong Republika. Nangihan lang yun siya wisdom to guide him sa pagdesisyon, no? Sa lain-lain mga desisyon, whether it be the small decisions or the big decisions for our country. Nangihan lang yun siya guidance also, no? And wisdom to decipher what is good for the country and what is good for our people. And of course, sinaut paunta na kining sa mga nabiling mga tuig sa iyang administrasyon is mahumanan niya ang kanang mga ma-accomplish niya ang tanan niyang
mga targets and goals and objectives niya diya sa pagsugod niya sa iyang administrasyon, and karon na patapos ng iyang administrasyon ni paunta na makuha niya na makabot na niya, no, ug sa atong nasod ug sa iyang administrasyon ang tanan niya mga giset out na objectives diya sa iyang pagsugod isip atong pangulo. Okay. Puslan man nga naisgutan nato si Presidente Aquino, no, ang iyang birthday, Congressman Carlo. Mangutanan na lang po ko kung unsa tong imong reaksyon katong sa personal gani niya nga pag-renew sa iyang lisensya dito sa LTO Tayuman sa Manila, no, kay daghan man gud ang mga reaksyon tungod niadtong iyang personal nga pag-renew sa iyang lisensya, Congressman. Wa may itong iyang gibuhat kay para sa usa ka lideres, para sa usa ka leader, usahay kinihanlan maagian nimo ang proseso or ma-experience gyud nimo kung sa kalisod or sa bakasayon aron mahibaw-an nimo first hand, no, na kay first hand information kung say kinihanlan nimong ayuhon, kung naabay kinang ayuhon, naabay kinang i-improve sa sistema ug sa mga procedures. Mao nang naay mga panawagan, di ba, sa dili pa lamang dugay na mga panawagan sa iyahan na subukan niyang sumakay ng MRT o subukan niyang sumakay ng LRT. Diba, mo na ang murag dare para makasayod gid siya kung unsa ka lisod kining sa sistema sa MRT ug LRT ang magsakay ta yung nana ang kadaghanan sa mga naa din sa Mindanao wala pa siguro kasakay ni ana, no, pero may na lang na dito sa Luzon ang kadaghanan siguro nakasakay na, pero gusto nila na masulayan ni President Aquino aron mahibaw-an niya kung unsa ka lisod daw kuno. So, siguro agi compromise ni kuha na lang siya LTO license. Pero siguro sunod na siguro tong pagsakay niya sa MRT, LRT. Pero sigurado ko, Sals, dili na lisod sayon kay na sa presidente. Okay, murag ubay-ubay man gyud ang mga balaod nun karon nga nakasalang diya sa Kongreso, Congressman Carlo, no. Doon na ba'y gitudlo si Presidente Aquino kung unsa katong gusto niyang unahon among the bills na inyong hisgutan, Congressman? Usually, makuha na mo ang direction sa Presidente pinaagi sa katong LEDAC, no? The Legislative Executive Development Advisory Council. No, sa akong naibawan, every regular meeting dapat ka na siya, I think quarterly na siya, na meeting sa LEDAC para ma-synchronize na mo kung unsa bay mga priority sa executive ug ang priority sa legislative, ma-synchronize nato kay para mas gwapo, mas nindot ug mas maayo ang pagpasar namo sa mga balaod na priority pod sa atong administrasyon. So sa pagkakaroon this year nagahulat pa ta kung unsa ang resulta ni anang LEDA kay wala pa man na sila mag-meeting. Although kining miaging Huwebes nag-meeting na ang mga leaders sa House of Representatives ug ang Senado. So apil diri ang Speaker of the House, ang Majority Leader, ang Minority Leader ug pipila ka mga kongresista. And then sa side sa Senado na ang atong Senate President, ang Senate Pro Tempore, ang Majority Leader, ang Minority Leader. So nag-meeting sila for 3 hours aron plantsahon nila kung unsa kini mga priority bills between the House of Representatives ug ang Senate. Ug mao kini ang ilang isubmit kay President Aquino for his comment and in preparation dito sa pag-meeting nila sa LEDAC. Diha nato mahibawan kung unsa bagyod ang mahimong priority ni President Aquino karong tuig 2014. And so maghulat na lang punta. Isip nga chairman sa House of Committee on Labor, Congressman Carlo Nograles, pwede po ba naman makuha ang imong panlantaw? May kalabutan sa issue ba nga gipadayag sa Senate President nga posible nga mawad-an og trabaho ang 80,000 ka mga Pilipinong kining marinong Pilipino kung dili dayon matagad ba o dayon tagaan og pagtagad nga gingon nga proposed law on maritime system, Congressman? Ani man gud na Zalds, no, ang atong nasod man gud usa kita sa mga signatory sa 1978 Convention on the standards on training, certification, and watchkeeping of seafarers. So usa kani ka international convention na signatory kita. So ang tanang mga nasod na nagpirma ani naatay dapat ginasunod na standards niya na. So sa laktod na pagkasulti, kini ang international standards
set na siya under the International Convention na dapat kitang tanan na signatories ana na nakapirma ni ana kinahanglan sundon nato nini, no. So ang pangutana karon is ang Pilipinas ba nagasunod ba aning mao nga mga standards, no, sa training, pag-training nato sa ato mga marino, ang mga seamen nato ba, mga seafarers nato, ang training sa mga marino, ang certification ni ana ug ang watchkeeping, maayo ba ang pagkuan nato ani, pag-comply nato ani. Diri ni sulod ang katong sulti ni Senate President Trilon na posible mawad-an og trabaho ang 80,000, 80,000 ka mga seaman nato, no. Kay kuno wala daw ta mag-comply ani. Hilabi na dito sa Europa. Na diha sa Europa ang European Union nag-declare na, nag-warning na no katong mga dili mag-comply ani pa-blacklist. So kung ma-blacklist ang atong nasod, ma-blacklist ang Pilipinas, automatic ang tanan nato mga seaman na Pilipino dili nakasakay og barko tungod kay wa ta mag-comply ni anang maong international convention. So unsay nahitabo karon? Naay mga pending bills diha sa House of Representatives ingon man sa Senado na strengthening the marina or kining ginatawag na Maritime Industry Authority or Marina ng Pilipinas. Sa Pilipinas na naman tayo inaanang authority sa karon, no, sa pagkakaron. Pero kining mga baluod nun, kung mapasar kini siya, mas strengthen ni siya kay aron kining marina na ang mahimong final mo certify o mo training sa tanan nato mga seaman na dapat mo comply ni anang international standards. Kung mapasar na ning maong balod nun o ma-implement na ning pagsunod nato sa international standards sa certification and training sa ato mga seaman, lusot na ta. So unsa ang kasamtangang kuan karon status ni anang maong balod nun? Sa House of Representatives napasar na namo ni siya on second reading last week. And then this coming week pasahon na namo siya on third reading. So as far as the House of Representatives is concerned, matatapos namin yung Marina Bill na yan. So karon ang Senado, hinaot pa unta, yung nanap po na sila kapaspas o paspasan po na nila ang papasar ni Ana dito sa Senado para mapirmahan na ni Presidente. Kaya kung mapasar na ni siya sa House o sa Senate, pirmahan na ni Presidente, safe na ta. Kung padugay-dugay ta, delikado ang atong mga marino. Doon na po'y report tuman sa meeting nila ni Speaker Sunny Belmonte o Senate President Trilon, gi-anunsyo nga dili kuno priority sa Kongreso ang charter change. O sa imo ikasulti may kalabigitan ni Congressman Carlo? Hindi man tingali mao na siya ang nigawas, no, sa resulta. Sa akong naibaw-an, ang usapan nila pagkauman sa ilang meeting, no, is mauna ang House, no. Una sa mumurag ang agreement nila is una sa mo diha sa House of Representatives, una mo action ang Senate. So sa ato pa murag kami ang test bed. Kung makalusot sa House, posibleng hisgutan namo sa Senado. Pero una sa mo murag ingon ana. So sila parang sa Senado tan-awon usa nila tingali kung unsay reaction sa mga tao, tan-awon sa nila kung unsay reaction sa publiko, tan-awon sa nila unsay reaction sa media before sila magdesisyon. Pero kay si Speaker Belmonte man daw kuno ang naga-initiate niya na, ingon sila, o sige, kung ikaw gi-initiate, di ka una sa mo diya sa House. Yakit kami sa Senado, tan-awon sa namo, murag ana ang nitabo. So the pressure is now with the House of Representatives kung isusulong pa ba nila yan. Anyway, this coming week, mitingon man kami, ang tanang mga chairman sa tanang mga komitiba, mitingon ni Speaker Belmonte para i-relay niya kung unsa ang nahisgutan nila dito sa meeting nila with the Senate para ma-set up na nila ang unsay mga priority bills. And I presume na usa sa mga i-take up dito sa among meeting would be katong stand nato sa charter change. So hulaton nato, no, basig sa next week, sa next kalambuan nato,
pwede na akong isulti kung unsa ang resulta niya ng meeting namo with Speaker Belmonte. Okay. Congressman Carlo, lakbitan lang nato ning mga balaod nun nga gi-identify sa mga news reports, no, nga mao kuno ang prioridad diya sa House. Unahon lang nato pag-isgot kining Bangsamoro Basic Law. Ang pangutana kung kining Bangsamoro Basic Law matagad ka ni within year 2014, Congressman? Actually, mao na siya ang target. In fact, ang pinaka-target namo pagkuman sa ilang meeting, no, last Thursday, nigawas sila og press release or nakaingon sila sa media na ang ilang target is dapat by June of 2014 na or mapasar na namo ang maong balaod nun diya sa House of Representatives ug sa Senado. So that's why ginasulti nila ang timeline na ginatanaw is by May or before May dapat masubmit na sa Kongreso ang draft bill sa Bangsamoro kay naman tay transition committee na mo'y naga-draft karon sa Bangsamoro Basic Law. So katong resulta, ang end result niya ng pag-drafting nila, ihatag nila sa Kongreso. Hopefully before May or at the latest May of 2014. Paghatag nila ana sa Kongreso, matud pa sa mga lideres sa Senate o sa House, kinihanlan by June of 2014 na anami version or makapanday nami og final version ni ana. So gikan sa draft, pandayan na namo final version para mapirmahan na ni President Aquino para by 2015 pwede na namo kini siya i-submit sa mga naa sa Bangsamoro ang mga botante dito for their ratification. So mao na siya ang timeline. Dapat by 2014 of June, humanami, kay para pagpatak sa 2015, maratify na nila na, kay para sa 2016, sa next national election, maka-elect na taog kato mga bagong mga opisyales nga mamuno diya sa bagong Bangsamoro entity. Now, ang pangutana, doable ba ni siya? Liman ka, isubmit nilag May, mapasar na mo by June? Para kanako, mahitabo lamang kini kung ang isubmit nilang draft basic law dili na mo hilabdan. Sa ato pa, kung unsa man ang isubmit nila, dapat maupod to ang mugawas nga version pagkahuman sa first, second, ug third reading namo sa Kongreso. Or, kung naa may mga modifications, kana mga minor lamang. Kung na may mga revisions, gamay lamang. But for us to comply with that set timeline, kinihanlan, walay mabago dito sa ilang isubmit sa amo. Anyway, lain pang balaod nun nga isgutanan karon diya sa Kongreso katong Freedom of Information Bill, no, medyo absent ko itong naging episode, pero ako nasayran nga medyo gitagaan yun last taas nga higayon, no, nga isgutan ang FOI bill. Ang akong pangutana karong higayon na Congressman, medyo salang gyud ni siya, no, kung sa tan-aw nimo mahisgutan ra gyud, no, finally sa House kining maong bill, Congressman. Well, wala man katong last, so ako na pong isultig balik. Ang duda nako is sa 2014 karong tuiga mapasar na siya sa Senado. Okay. So as far as the Senate is concerned, historically speaking, dali naman na sila makapasar og FOI. Dili man na sila padugay-dugay na magpapasar og FOI bill. So as far as the Senate is concerned, I can guarantee na 100% papasar na nila ang ilang version karong 2014. Ang House of Representatives, I would like to venture na ang assumption nako mapasar po naman na siya pero sa 2015 pa. Next year pa. Next year pa na siya. Kanang medyo duol na sa eleksyon. Doon ay bagong witness protection law nga giskutan sa House Congressman Carlo Morales. Kagingon nila nga mao kini ang prioridad. Dining mga panahon na matud paling haom kay ang mga balaod doon ning panahon na ba sumapa nila. Kining unsa bay highlight sa maong balaod nun na Congressman Carlo Morales? Well, una sa tanan na tay witness protection program. Daanan na siya na tay ingon anang klaseng balaod, no?
Na mao ning ginagamit karon ang witness protection program na ginagamit karon sa DOJ, di ba? Kining labi na sa PDAP scam, ginagamit nila kining bag-o karon na si Ruby Tuason, isulod nila sa witness protection program. So naanatay balaod sa witness protection program. Kining gina-prioritize nila karon mao kini ang strengthening, ginapalig-on lang nato ang witness protection program na kasamtangan ng ginagamit karon. Like for instance, under diha sa daghang mga good version, no, pero sa akong nabasa ang highlight sa kadaghanan mao kini. Una sa tanan, walay witness protection program ang House of Representatives o ang Senate. So gusto nila napud me. Kay kasagaran ba sa mga whistleblowers kana mga witnesses na muhatag og explosive testimony dito man na sila usually sa Senado or sa House natong ginapakinggan, di ba? Sa atong mga inquiries. So gusto pod namo ng House of Representatives o ang Senado na ay witness protection program. Ikaduha, unsa ba? Kung sulod ka sa witness protection program, dili na dapat ka makagawas ni ana. In other words, dili ka pwede mag-amicable settlement. So na ay ana klase po nga provision kay basin unya i-witness protection program nato, isulod nato sa witness protection program unya mga pipila ka bulan moingon sila, sige makipag-settle na lang ko sa akong kalaban. Di nasayang tong atong witness protection program. Unsa pa ba ang nakabutang dito? Ang lain pa kini. Magpa-witness protection program ka. So isulod ka sa witness protection program sa DOJ. Then unya kahuna-huna ka or siguro gi-bribe ka or siguro gihadlok ka katong witness nato kambyohon ang storya. Mao niya ang gi-execute na affidavit unya pag-abot na sa hearing, moingon siya, Your Honor, katong akong gi-execute, binuang man to, dili man to tinuod. Murag kuan lamang ko, gipugos lamang ko. So, dapat naisilot para ana. So, ang recommendation nila, lain-lain, no? Naay nagaingon, kung ikaw witness ka, unya, nag-execute kag affidavit, unya, human, ni retract ka sa imong statement. Dapat, kung maging anak ka, risuhon ka og 2 years to 4 years. Na yun ang inang klase nga version. Napoy nagaingon, dili pwede 2 years to 4 years. Kay nakaguba gud na sa reputasyon ng pamilya sa iyang sa iyang kalaban. So dapat life imprisonment. So napoy yan ang kasing proposal na himong life imprisonment para mahadlok pud kag sulod, dili lang ka basta-basta mo sulod sa witness protection, dili lang pud ka basta-basta mo execute og affidavit unless very sure ka and you stand by your testimony. So dapat kung mamakak siya, pailan na itong kasog life imprisonment. So naapoy nga ng klaseng version. Naapoy lang yung version na kung mamakak siya, retract siya sa iyang statement, kung unsa tong kaso na ginaharap sa iyang kalaban, mao po to ang silot. So if it's 6 years imprisonment, 6 years imprisonment po. So kana siya amo pang ginaplansya. Then lain pa katong mo haras pod og witness. Kanang ikaw law enforcer ka or NBI ka or police ka. Unya para lang mapreso tong nimo, gina-investigate nimo, mukuha ka og witness, harason nimo, pugson nimo na mag-execute kag affidavit, kinahanglan masilutan sad. So naapoy version na silutan nato og 4 years, na version na silutan og 6 years. So kato plansahon pa nato. Sa laktod ng pagkasulti, gusto lang namong lig-unon ang kasamtangang witness protection program na kita karon. Based diha sa mga experiences nato na daghan natang ginapasulod sa witness protection, na pa may gani nakabutang dito. Pag mosulod ka sa witness protection program, change identity, di ba? Change tanan, no? Tapos pwede nato ibutang sa laing nasod or pwede nato i-safe house sa laing lugar ana. So total change of identity. Pwede pud mag-physical change or physiological change. So sa ato pa pwede pa mag-plastic surgeon. So kung dili ka gwapa sa una, pwede ka na magpagwapa. Bayaran sa gobyerno. Kung dili ka gwapo sa una, pagwapuhon ka, bayaran sa gobyerno. So naapo yung inanang klaseng version. There are, I think, so many bills. I think there are about 5, 6, 7 versions of the bill na ang status karon gibutang sa technical working group kay para plansyahon ang tanang
and then i-harmonize na mo ang tanan. Madungog ka, Di okay. na ta kinahanglan nitong plastic surgery SALS kung kitay witness. Kanya, Raf, madungog po na mo, Congressman Carlo Corrales, kining gingon nga whistleblowers law, Congressman. Unsa ba ang kalahian ini sa ginalantaw nga witness protection law, Congressman? Katong whistleblowers law or whistleblowers act, lahi ni siya kay kini siya naga-center or naga-focus sa graft and corruption cases. So kung ang witness protection program, tanang mga kaso, pwede dito. Ang Whistleblowers Protection Act, diha naka-focus sa graft and corruption. So graft and corruption, plunder, inana. So anything to do with stealing government money, diha na siya naka-focus. Human, ang kalainan sad, kining Whistleblowers Act, no, na nakabutang na insentibo. Kung mutestigo ka o mutestify ka against a government official charged with graft and corruption. Base pod sa salary grade sa katong gikasuhan nimo or katong gikasuhan na government official. So kung medyo mababa ang salary grade, ikaw isip whistleblower, na posibilidad na kung katong imong testimonya ang mo'y nakapapriso diya sa public official, na ay reward system. So kung ang salary grade gamay or ubos, na version na 50,000 ang reward na ihatag sa mo. Na version na 100,000. Then so on and so forth. 100,000, 200,000, depende sa salary grade. Ang pinakataas na nakita nako, kung taas kayo yung salary grade sa public official, ang whistleblower, makauli siya og 5 million pesos. Na po isa ka version, makauli siya og 10 million pesos na reward. Kung ang iyang testimony ang gamiton para ma-chargean og graft and corruption katong public official. Ang ubang mga provisions dito usually has to do with ang protection sa whistleblower, ang unsang klaseng testimony, unsang klaseng disclosure ang pwede, kinsa ang mo qualify as a witness. Mao nang ang uban nagaingon, pwedeng usahon na lang ang katong version, ang katong balaod nun sa Witness Protection Program o katong balaod nun sa Whistleblowers Act, pwedeng usahon na lang na siya. Kay anyway, it's still talking about witnesses, whistleblowers, and how to protect them, and how to perpetuate their disclosure, their testimony, and how to prevent abuses. So, naapoy nagasulti na isahon na lang nato ni kay para usa ka comprehensive na balaod na lang ang pasahon ug pirmahan, pasahon sa Kongreso ug pirmahan sa presidente. So kini ginaplansya pa namo. And like the Witness Protection Program Act, kining Whistleblowers Act naa na sa technical working group karon. Pareho na sila na sa Committee on Justice. So ginaplansya ug ginaharmonize pa nila ang tanang mga versions. Kay kining whistleblowers inanapod kadaghan ay napulo or siyam ka mga versions sa Whistleblowers Protection Act. Okay. Naisgutan sa bisip prioridad no sa Kongreso kining pag-amyenda gani sa IPIRA law o ang Electric Power Industry Reform Act, Congressman Carlo. Ma-explain ba nimo sa atong mga tigpaminaw kung nganong sa IPIRA law man ginamahay kanunay no kining panahon nga mutaas ang kuryente o unsa pod ang kinahanglan baguhon didto para masulbad ang pagmahal sa kuryente, Congressman? Well, tanaw na to, supply and demand lamang na, no? Ang problema, kung sa supply and demand, kung gamay ang supply, taas ang demand, taas ang presyo, di ba? Maupod na ang sitwasyon nato sa atong kuryente. No? Daghan kaay kitang mga nanginihanlan og kuryente, daghan ta mga consumers, pero ang power plant nato pipila lamang. Unya, pipila lamang pud ang mga players or katong mga nanag-iya or ang mga tag-iya niya ng mga power plant. So karon with the IPIRA law, gi-privatize man gud kining power sector, no? Pagpasarya ng IPIRA law, gi-privatize ang tanang assets gikan sa Napocor. Okay, gibaligya, ipalit sa mga private sector, inana. Kay dako man daw kunong utang sa Napocor. So anyway, sa laktod na pagkasulti, tungod sa IPIRA law, privatize na tanan, dili na pwedeng manag-iya ang gobyerno og power plant. Dili na siya makahimo og power, dili na siya maka-build og power plant. Dili na siya makabutang og power plant kay private sector naman na siya. So ang pangutana karon, pwede ba amindahan ang IPIRA
kay para ang government karon makatukod na og mga bag-ong power plant. No? Kay kung kulang ang mga power plant na ginasupply sa private sector, gobyerno magtukod na lang og mga power plant for a limited time only. So mao na sa mga amendments. Kay kung daghan ang ibutang o itukod ng mga power plant sa atong gobyerno, mo taas na pud ang supply sa kuryente. So medyo mo naog tingali ang presyo sa kuryente. Ikaduha nga issue sa IPIRA, kanang malampaya funds. Because according to the IPIRA law, kanang mga malampaya funds na to, dili magamit para mag-subsidize sa cost ng electricity. So naay mga panawagan na imindahan ang IPIRA law kay para ang kwarta nato sa malampaya magamit nato ma-subsidize ang electricity cost para ang bayaran na lang sa consumers subsidize na sa gobyerno. So those are the two major issues na ginatanaw nila sa IPIRA na gusto nilang amendahan para medyo magbaba naman ng konti ang cost natin ng kuryente. Okay. Ang naisutan na itong mga kaigsunan, mga itong mga priority bills diya sa House, no? Mag-break lang mo sa tagmakadiyot sa itong pagbalik, isgutan na itong unsa ka itong mga pending diya sa House of Representatives. Ug ayaw maghawa kay mo balik na yun ta. Kalambuan, Dalatana. Ako si Annalyn Ukba, taga Matina. Nagadto ko diri sa jobs fair kay mita og trabaho para nakoy kwarta nga ikatabang sa ako ang pamilya. Masulti na ko diri sa ilang sistema, paspas siya, then gina-entertain gid nila kung kisa tong nag-apply. Na-hired ko sa Skillworks Manpower as service crew. Daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles nga sa iyang programa nakatrabaho ko. Ako si Annalyn Ukba, na ako'y K. Ako si Almer Sandigan, taga Sandawa, Davao City. Nagadto ko diri sa Barangay Hall para mangitog trabaho kay gusto ko maghanap ng trabaho. Salamat kayo sa job fair kasi nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magtrabaho, hindi na tayo mahirapan na magpunta pa sa agency, maghahanapin sila, parang hindi tayo makapaniwala. Ganyan. Bigla lang, pumunta lang tayo dito, yun, katrabaho na tayo. Ako si Almer Sandigan, pero nanapit ke. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsuunan ang atong hisgutanan karon, no, kining mga pending bills diya sa House of Representatives. Congressman Carlo, base gihapon ni sa mga reports, daghang gyud ang kinahanglanon ninyong trabahoon diya sa House, no. Ang hisgutan nato karon atong unahon ning kining ginatawag natog plano nga pag-amyenda sa customs law. Ang akong pangutana lang kung doon na ba'y kalambigitan diya sa kanang kontrobersiya gani sa rice smuggling kanang Congressman Carlo. Actually, appeal ang tanan. No? Dili lang rice smuggling, kundi ang tanan mga smuggling ug smuggled goods. So, dili lang po sa Davao City, kundi pa sa tanan mga ports na to. No? So, in other words, ang customs modernization law na ginapanday karon o gina-discuss karon sa Kongreso will by its name, modernize ang atong customs procedures, no? Sa tinuod lang, kita manggod ang atong nasod, ang Philippines, signatory kita diha sa kinang ginaingon na revised Kyoto Convention on the simplification and harmonization of customs procedure nagikan sa World Customs Organization. So usa kini ka international convention na nakabutang dito ang international standards sa customs procedure, sa import transactions, kining tanan naa diha sa kuan nato sa kanang kining standards lagi, international standards. Nya,
signatory kita diha. So what this Customs Modernization Act is really is para masunod natin, no? Para mo comply ta sa international standards set by the World Customs Organization diha sa mga customs procedure nato. And to make import transactions more transparent. So lakto na pagkasulti, kung musunod ta aning mga international standards and make our customs operations more transparent, dapat ma-modernize nato ang atong customs systems, then gawas niya na mahimong mas transparent, medyo maiwasan na nato ang smuggling. And kung kini atong i-apply kini sa tanang mga ports, sa tanang mga customs procedures, sa tibok nasod nato, unta dili na makalusot katong ginapalusot or gina-smuggled ng mga items. And I think it's high time that we should really adopt and follow kining world standards, no? And that's why usa kini sa mga priority bills karon diha sa Kongreso. Unsa po ding Sa karon mangod sals murag buta mangod atong X-ray. Pero unsa po ding balaod nun, Congressman Carlo Nogorales, nga gingon nga tagaan og gingon mga dugang regulation sa mga water utilities. Well, lain version kana siya, no? Like sa Senate na version si Senator Jinggoy Estrada. Sa iyang version, ang gusto niya ang LUWA, ang LWUA, Local Water Utilities Administration, ug ang NWRB, ang National Water Resources Board, under sa usa ka body called, ang iyang proposal is called the WRC or Water Regulations Commission. So, murag ana ang version ni Senator Jinggoy Estrada. Diri na pod sa House, na po yung mga laing version, ang usa diri ang version ni Congressman Chodoro, na para kay Congressman Chodoro, ang gusto niya dili lang regulatory commission, pero gusto gyud niya Department of Water na gyud. So mahimong Department of Water na siyempre rank of cabinet secretary, and then na ay mga undersecretary, na ay ASEC, na ay mga bureaus, na ay mga regional offices, na ay mga district offices, na ay mga regional directors, na ay mga district engineers under sa district offices. So, lahi pod ang gusto niyang setup. Pero ana lang yapon ang proposal niya, ang LUWA, ang MWSS, ang NWRB, under na dito sa Department of Water. So, mao kini ang mga proposals na naakaron diha sa both in the Senate and the House of Representatives. Nagkaron gina-deliberate na karon diha sa Kongreso. Naskutan pod nga padakaan ang mining tax. Unya, ang Davao Region may himuong mining area. Ang imo reaction, Congressman? Well, yung pagiging mining area, depende man guna sa local government. No? Like, for instance, diri sa atong local government, Davao City, gideclare naman yun ang Davao City na no mining zone. Diba? Now, diha sa pagtaas sa mining taxes, nailaing-laing version ka na. Usa sa mga versions diha is katong kang Congressman Magilat diha sa House of Representatives. Para kay Congressman Magilat, na siya, ang pangalan sa iyang bill is the Alternative Minerals Management Act. Diba? For him, ang iyang version, ang proposal niya is katulagi, tasaan ang excise taxes sa mining. Tasaan pod ang royalties na dapat ibayad sa mga IP or indigenous persons. Tapos proposal pod niya na aside from that, kinahanglan magbayad pod og environmental fee. Mag-deposit pod og usa ka environmental fee. Then apart from that, gusto pod niya na ang tanang mga magmina diri kinahanglan mutukod og processing plant. Diba? Kay para diri i-process ang finished product diri, unya maka-employ pag mas daghan. Kay sa pagkakaroon, pwede man nimo kaluto ng yuta, padala nimo sa processing plant sa laing nasod, dito nila i-process. Nawadan patag yuta diri, di ba? Murag ana ang practice sa uban. So ang gusto ni Congressman Magilit, dili pwede. Magmina ka diri, magtukod pod ka, required ka nga mutukod kang processing plant nimo.
And then lain pa is gusto po niya na i-assess, no, and to expand ang protected areas nato na dili pwede mo sulod ang mga minahan. So, but apart from him, naapoy mga lain-laing version. Ang katulang kay Congressman Bagilat ang usa sa mga examples nato. Okay. Ubay-ubay gining mga pending bills nga nasa among listahan, Congressman Carlo, no? Apan kini sila tanan gusto mabutang sa priority list, no? Ang pangutana diri kung kaya ba gyud ni i-handle o isgutan diya sa Kongreso. Well, dili man ang tanan, no? Of course, Congress na natay mga limitasyon. Mao man gani importante katong LEDAC, importante ang isulti ni presidente na mga priority bills. Kaya basta presidente na gani mo ingon na mao ni ang priority bills nato, it just so happens na mas paspasan ka na sa mga kongresista o sa mga senadors. But I think even if marami tayong mga priority bills, kaya man na, as far as the House of Representatives is concerned, kaya na mo na siya, kay daghan man ta mga miyembro, daghan man ta mga komitiba na pwedeng mo deliberate ni ana. So as far as the House of Representatives is concerned, historically, mas dagko man or mas daghan man ang among output. No? Kumpara sa Senado na limitado sila, 24 lang sila kabuok. Of course, limitado ang ilang time, limitado ang ilang personnel, dili po di na nakapaspas ang Senado. No? Historically speaking. But under the leadership of Senator Drilon, bas hindi ay mas mapaspasan nila ang labi na kato mga priority bills. But as far as the House is concerned, kami paspas ang among trabaho. Okay. Congressman Carlo, base sa among mga nasayran nga dunay laing jobs fair nga ginaandam ang Nograles Uplan Kabuhayan program, no? Mga ilang may og detalye ka lang bigit sa mga plano, Congressman. Yes, karong February 15 na napuntay laing job fair for the month of February. Kaya ang gusto namong mahitabo kada bulan na agad tay Kabuhayan job fair sa barangay. Now sa una, ang ginabuhat namo sa una is naatay job fair dito sa usa ka mall. Pero usually, ginabuhat na mo kini siya, it's a 2-day job fair once a year. Karon lahi na pud ang among ang pamaagi nato karon labi na chairman kita sa Committee on Labor, na ang focus nato syempre is employment and labor. Gusto nako na diha mismo sa barangay makadala tag job fair kay para diha mismo sa mga nangitag trabaho sa barangay na ay pamaagi na makapangita silang trabaho. And so January, last January, natay job fair sa Bukana. This month sa February, laing job fair na po sa laing barangay, din na po sa barangay 19. Okay. Congressman Carlo Nograles, taas na gyud nga ginapahigayon kining jobs fair. Gusto namin makisayod kung unsa may kalahian nga kining jobs fair sulod sa mall o kining gipahimutang diya sa barangay, Congressman Carlo Nograles. Well, sama sa akong ingon, ang dito sa mall, once a year lang. No? But kining job fair nato sa barangay, ang gusto na akong mahitabo is every month natay job fair sa barangay. Pero mag-barangay hopping ta. So sa last month nata sa Bukana, this month nata sa barangay 19, next month lain na pong barangay, next month lain na pong barangay, next month lain na pong barangay. Ikaduha, sa mall dili na tumalikaya na ang usual na job offerings dito, ang job vacancies nato dito sa job fair nato sa mall, kanang pang medyo manager position or supervisory position or kanang call center or nang inihanlan og college graduate. So inaning klaseng mga vacancies ang gino-offer nila dito sa job fair nato sa mall. Pero diri sa job fair sa barangay, usually pang-skilled workers na pod ang vacancy na gino-offer nato. So mga mason, karpintero, security guard, manpower. So mao ni ang kind of vacancies na gino-offer nato sa barangay. So basically mao na ang diferensya. Ang gusto na akong mahitabo is ang point lang nato is dapat natay pamaagi na matabangan katong mga nangita og trabaho na dali og sayo lang pud sila makapangita og trabaho or dili ka mga job vacancies or dili ka mga kumpanya na nangitag trabahante.
Aya pa ning jobs fair diha sa Don Francisco Dizon Elementary School karong Pebrero 15. O gato minumduman nga dito gipahimutang sa mga nanglabay nga bulan dito sa Barangay Bukana. Nadungog mo mo nga nagbalampuson kayo ang isgutan nga jobs fair. Unsa ba ka malampuson kining nahitabo dito sa Barangay Bukana, Congressman? O sa Bukana, sa akong mahinumduman, nakitay 144 ka job seekers or aplikante na nag-participate dito. Sa 144 ka aplikante na ay na-hire on the spot na 12. Hired on the spot. Tiya-tiya yun. Then, na ay 81 na na-schedule na nagpa-interview. No? Unya, na ay 20 nga for final interview for overseas placement. Unya, na ay 49 na final interview for local employment. So, mao na siya ang nigawas na resulta sa atong job fair. Kining umabot nga jobs fair ba karong February 15, imo ba ning ginaduman nga may sama ka successful diya sa katong imong jobs fair sa Bukana? Mas gusto na ako na mas taas pa. Taas No, pa. mas daghan pa. Unas tanan, mas gusto na ako na mas daghan pa ang participate na mga aplikante. Kay kung 144 dito sa Bukana, mas gusto na ako na diri sa 19, mas daghan pa diha. 81 ang nagpa-interview. So, mas gusto na ako, mas taas pa diha. So, maunin ni siya ang among baseline, ang first job fair namo sa Bukana. So, we're looking for ways na ma-improve pa nato siya. And in fact, ang job fair nato, dili lang po niingon na limitado lamang sa mga taga-diha. Wala ta mag-ingon na tungod kay ang job fair na sa nahimutang sa Bukana para lang sa mga taga-Bukana, excluded ng uban. Or tungod kay naa diha sa Barangay 19, dapat taga Barangay 19 lamang ang pwede dili ang gusto nako ipahibalos tanan na whether asa man ta magpa-job fair open na sa tanan, wala lang ta mag-ingon na taga District 1 lang pwede or taga diha lang na barangay or taga siyudad lang na siya. Gusto nako open ni siya sa tanan, no, bisan taga Del Sur ka, Del Norte, Oriental, taga Gawas ka, pwede man kamo appeal diha sa atong job fair. So ako naniwagan ko, gina-post namo sa Facebook, gina-announce nato sa ato mga higalang mga media na i-announce kini o ginapasa po namo ang mensahe diya sa atong barangay. Okay. Pananglitan og ako mo apply ko dito, Congressman Carlo, no, unya plano ko moadto dito sa mga jobs fair. Unsa po ang mga papeles nga akong angay dadon para dito? Ang usual nimong ginadala kung mag-apply kag trabaho, so appeal na di ang imong biodata or personal data sheet, ang imong resume, ang transcript of records nimo, ang certificate of employment nimo, mga certificate of training nimo. So kining mga tanang mga papeles, ug syempre magdala na lang punta og kanang mga ID pictures just to be safe. So kana lang. So parang ang job fair magod is imbis na pananglitan mag-apply kag trabaho adto ka sa usa ka kumpanya. Nya submit ka mga papeles didto, di ba? Then paghuman mo kuan na pud ka, mo commute na pud ka, sakay na pud ka og jeep para makaadto na pud og laing kumpanya para magsabit na mo papeles dito. Hago kaayo ba? Sa job fair, ang tanang mga kumpanya nang itagtrabahante, butang na mo sa usa ka venue, so mag-table hopping na lang ka. So sa laktod na pagkasulti, hunaan na lang nimo, unsa bay akong kinanandalahon kung mag-apply kong trabaho, mao na siya ang atong dalahon. Ayaw po pagdalag picture sales nga 16 years old ka, ha? Isagaran na ba muna yung ginadala, no? Pero at least nahisgutan naman gid mo ning jobs fair. Kining imo higayon para sa ato mga televiewers sa Congressman Carlo Nograles diri sa ato ga Kalambo Andretan, Congressman. Yes, salamat. Sa makausap pa ang atong sunod na job fair karong February 15, pagkuman sa Valentine's. February 14 man Valentine's, pagkuman sa Valentine's, apply na tag trabaho. So sa February 15 diha sa Dizon Elementary School sa Barangay 19 sa Bakaka Road ang atong job fair 8 a.m. magsugod hantod 2 p.m. So kanang mga nangitag trabaho whether naamang ka nagpuyo sa Barangay 19 or sa laing barangay, whether naamang ka sa syudad sa Davao or sa laing probinsya or syudad, pwede ug open ka na para sa tanan. Okay. Kining gingon pod nga voters registration, mga pangutana mo gud sa ato mga kabarangay, Congressman Carlo Nograles. Kini sa umabot nga bulan sa Abril, para asa daw ni, Congressman? Mao ni siya ang atong continuing registration, no? So sa laktod na pagkasulti, every year dapat
namang yun tayo, nakabutang man na sa kabalaod na to, no, na continuing registration sa tanang mga bagong botante or kanang nag-18 na or wala pa nakabutar, gusto mo butar karon. So, you have to register to be a voter. Natapos naman ang May election, natapos naman ang barangay election nato. So, karon balik na punta sa registration sa mga botante. So, kanang mga bagong botante, nag-18 na, or kanang transferee, ang kanang mga wala pa'y biometrics, mao ni sila ang dapat na magparehistro as voter, no, or nag-transfer ka lain po, di ba? So ang ginahimo sa COMELEC karon is they are now preparing ang mga COMELEC offices para modawat na pud og mga bagong mga registered voters. And then I think mo purchase na pud sila og mga bagong mga biometrics machine or kanang mga voters registration machine. Kay baya ang atong experience diri sa Davao, di ba? Pipila lang atong VRM, voters registration machine, nya taas kay linya, or mangguot ta dito, or naipalakasan, di ba? So, mao ni siya mga dapat natong Safe likayan. pa, di ba? Yan, mawala pa yung kamera. Anyway, nangutan na po ng atong mga public school teachers, Congressman Carlo, no? Kung unsa po daw ning proposal nga i-reduce ang ilahang kining days work gikan sa 8 ka oras sa 1 ka oras na lang? Actually, Raf, naamantay Magna Carta for Public School Teachers. And then nag-issue na og guidelines ang Department of Education, kabahin ni Ana, na ang teaching load lang sa matag public school teacher, kutob lang sa 6 hours. Okay. Okay? So, 6 hours per day lang ang teaching load sa matag every public school teacher nato. Pero 8 hours lang gihapon ang trabaho. Pero ang workload lang ang teaching hours mo is just 6 hours. So, nabiling na 2 hours. Kay 8 hours man, 8 hour per day man ang work ang trabaho sa usa ka magtutudlo. Actually, lahat ng mga government officials dapat at least 8 hours. 8 no? hours. Now, for public school teachers, 8 hours ang trabaho pero 6 hours lang ang actual teaching. Ang katong nabili na 2 hours, para na siya sa pag-prepare ni mo work lesson plan, mga lesson plan, mga reports, pag-check ni mo paper, pag counseling nimo sa mga estudyante, pag-attend nimo mga seminars, dito nimo kuhaon ang 2 hours nimo. So for 8 hours, 6 hours for teaching, 2 hours for teaching-related activities. Mao na siya. Okay. Now, hindi naman necessary na ang 2 hours nimo per day, hindi rin matud pa sa guidelines sa DepEd, dili man necessary na naa ka sa classroom. So, you can do teaching-related activities even outside the classroom. So, katong ginaingon na 6 hours, tinuod na, under the Magna Carta for Public School Teachers, 6 hours actual teaching, 2 hours for teaching-related activities. Okay. At least na mga kaigsunan, klaro na siya, no? O Congressman Carlo, napilaing concern ng atong mga kabarangay, medyo lubat-lubatan na sila, no? Kuratan na sila, kalambigit kini sa katong nagkataas nga tension gani, nga kalabot aning hisgutan ng China. Posible ba daw nga musampot ni siya sa katong mga armadong pag-atake, Congressman? I don't think so. Kung armadong pag-atake or armed hostilities ang atong ginahisgutan, that will be the very, very last resort. No? Kining crisis nato, kining away nato with China, perceived na away nato sa China, dili pa man siya inanak na magkigira na ta, di mo magkagira-gira na ta, dili pa man, wala pa man ta sinanang klaseng punto. And even so, before ta moabot niya na pa may mga laing pamaagi, no? In fact, kinaingon nila kining nahitabo sa Hong Kong karon na gi-cancel ang visa-free para sa diplomats and government officials nato sa mga pamaagi, di ba? So in other words, before we go to armed hostilities, na pay mga economic sanctions, na mga political sanctions, na may mga laing pamaagi. You know, if China, if any nation goes to war, na makigera, pwede din sila balikan ng international
the world of communities, the community of nations, the United Nations, the community of nations, they can impose also economic sanctions against you kung basta-basta lang ka nakigera sa laing nasod. And ngayon, I think we've reached that point already in the world history na murag kining gera-gera din ni siya uso. We have come to a point na ang world history natin is now ruled by economics. Diba? The contest between nations is not already, wala na siya sa kinsa ang most powerful in terms sa armas, but most powerful in terms of the world economy. Sa lakto na pagkasulti, ang gera is economic warfare na. Dili na kining ginaingon na warfare sa una, armadong warfare. Oh, so wala na ta sing nana. I don't think it will come to that. Kining Congressman Carlo Nograles, showbiz ta kaya halos mga artista kilig to the Ano most. ang tanang showbiz question si Zaldi man yun niya? Kining hapit na magod ang adlaw sa paghigugma Valentine's Day. Abot lang ka ug asa po ang imong date sa Valentine's. Kining ug ano na kay Valentine's wish ngadto kang presidente Aquino. Unsa man ka to Congressman Carlo Nograles? Para sa atong Pangulo, Presidente. ang atong Valentine's wish, siguro sana mahanap na niya ang soulmate niya. Ano na lang. Sa hapit-hapit parang bawa naman dito. Wala ba ito? Wala siya. Ang sabay akong lahi kasulti. Alangan ato Punaan pa ni mo. Okay na siguro to. Murag di naman yun siguro nato kapugad Congressman Carlo Nograles. Siyempre, ang mong mga mensahe, kasi kayo na kapay kapuno para sa automatic viewers. O siyempre sa automatic na Congressman Carlo Nograles. Well, nahisgutan naman ang Happy Valentine's. So, Happy Valentine's sa atong tanang mga naminaw karon, mga nagtanaw. Ug ay kalimot na karong petsa 15 sa Pebrero na kitay jobs fair, libre para sa tanan. Diha nato na siya pagkaimuon sa Dizon Elementary School na imutang sa Bacaca Road, Barangay 19-B. Open ni sa tanan mga taga Davao, bisan dili taga Davao. At tumod dito, kana mga nangita mong trabaho, kung nangita mong trabaho at tumod dito, apply na mo dito, kay basin diha na ninyo makita ang trabaho nga inyong gusto. Isip chairman sa Committee on Labor, usa kini sa mga programa nato na manghatag kitag trabaho, tabangan nato mga taong nangitag trabaho na makapangita sila og maayong trabaho. Para matabangan nila balik ang ilang pamilya, tabangan po natong ekonomiya sa atong syudad, ingon man sa atong nasod. So sa mga nagtanaw karon, padayon lang gyapon kita sa atong pagserbisyo kaninyo. Ug siyempre Happy Valentine's, hilabi na sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo ug Mika. Kayong tanan, Happy Valentine's. Daghang salamat, may kadlaw. Okay, daghang salamat Congressman Carlo Nograles. Ug pasalamatan sa dayon nato Sals no si VJ Salonga of Decoratives by Jana and Erks para sa atong set ug si Kata Galinito ang personal nga nagayo sa ato Sals no. Daghang salamat Kata. Ug happy birthday day, 22nd birthday sa akong anak kay Jenny Rose Bermejo. Anak, happy birthday ug happy Valentine's po sa akong kapika sa kinabuhi ng Joan. Okay, happy Valentine's. Ug tungod wa naman kitay oras kininyo galas kahanginan Happy Bermejo ug na lang mag-ingon. Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Okay, siyempre sa itong mga tigpaminaw, mga televiewers, inyo mabati o makita sa Channel 9. Matag Sabado ug Domingo, alas 4 ngadto sa 5 sa kadlawon. Unya, siyempre sa PTV 11, alas 10 ngadto sa alas 11, matag adlaw na sa buntag. Unya, siyempre sa Channel 61, Sky Cable Channel 61, alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa matag gabi. O siyempre, di namin kita kapugngan inyong alagad, Saldi Chato, may adlaw kanyang pula. Kalambuan Dalatana. Ako si Michael R. Macarambon, 20 years old, malupyo sa SIR Phase 1, Barangay Bukana. Niyanay ko dito para mag-apply og trabaho o daghan salamat sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Tungod niya na ako si Michael R. Macarambon na anak ko Kay. Ako po si Gary Estapian, natanggap bilang
laborer. Nabigyan ko ako ni Congressman sa application na makapasok sa TISDA. Napakamalaking tulong po ito sa akin. Ako po si Gary Estapia na ako iki.